Sabi nga nila, going for the 8th, it's the World Super Welterweight Championship. In boxing, numbers really matter. Pinag-uusapan po namin kanina ay yung tungkol sa tangkad. Mas matangkas na di hamak si Margarito. 5'11". Si Margarito, ano? And Pacquiao is only 5'5". Pero I doubt it. Parang halos kasing taas ko lang si... Ay, hindi. Kasing liit ko lang si si Pacquiao. I think he's only 5'4". So anyway, mas advantageous ang weight. May weight difference dahil sabi nga ni Atty. Kyok, almost natural kay Margarito ang 147 to 150 weight. While Pacquiao talagang magtatrabaho siya para tumaas ang kanyang timbang. Now, punta ngayon tayo sa reach. Sa isang layman na pag-iisip, pag sinabi mong reach, ano ang epekto nito sa pagboboxing? Attorney? Okay. Sa reach, meaning yung wingspan. Aha. Ang wingspan ni Margarito is, I think, 170, more or less 170 inches. Ang Pacquiao, 163, difference of 7 inches. Meaning, bawat kamay, lamang si Margarito ng 3.5 inches. Dito, dito. Napansin ko lumaban si mga 3 previous fights ni Margarito. Napanood ko sa TV. Siguro mga 2 or 3 times ko napanood. Mahilig ano yan, si Margarito, jab. Very sharp ang jab siya. Diretso talaga. And then, double hook. Dito sa pangat, tsaka dito sa tagiliran. And then, right cross. Dito sa sitwasyong ito, dahil mas mahaba ang kanyang reach, so malaking disadvantage kay Pacquiao ito. Malaki. Dahil pag ginano ni Margarito, paano kaabot? Aha. Dito sa nakaganon na ang glove. O parang nung bata tayo, pag malaki yung kalaban mo, gaganyanin ka. No? Hindi ka na makakaabot. So that is reach. Ganon. Okay. Hindi naman literal ganon, pero halos ganon. Pero meron naman sinasabi on the other hand, sa kampo ni Pacquiao, Cap, sabi niya, of course, sabi niya, hindi namin ina-underestimate ang reach advantage. Pero sabi niya, boxing is also about timing and finding your range too. So, ito ba, will the fighting styles and the difference in equipment matter in this bout? Yung bang may matiming daw si Pacquiao. May ano ba ito? Kaya ba niyang saluhin yung advantage ng reach na yun? Of course, kasi yung speed ang tinitignan natin dyan. Siguro lahat ng mga tao sa kapaligid kay Pacquiao, doon ang inaasahan nilang panalo ni Pacquiao. Yung speed. Nakita natin sa mga laban niya, kung todo malaki yung nakakalaban, mas mabagal. Ilan fights na yan, malalaki yung nakakalaban niya. Pasok labas siya, hindi siya tinatamaan. Yun nga ang sinasabi, timing, kung tatama. Kaya of course, kung tatama talaga si Margarito, palagay ko babagsak talaga si Pacquiao. At saka yung reach factor, lamang yan pag long distance ang laban. Kung nandyan si Pacquiao na hindi gumagalaw, of course, tatamaan siya talaga ng mahaba, mas mauunang tatama yung mahaba. Pero kung nasa loob siya, mas nahihirapan naman mahaba ang reach para sumuntok ng mga short. Di ba? Kung nakalapit sa iyo yung sinusuntok mo, mahaba yung kamay mo. Mas mabagal at mas mahaba ang travel ng kamay mo. Siguro physics na yun. So dahil bago makarating, manggagaling sa shoulder, bago makarating. At saka mas mahaba siya. So kung malapit yung sinusuntok mo, parang binabalik mo pa yung kamay mo. Kung maikli naman yung kamay mo, mas maikli yung kamay ni Pacquiao. Mas mabilis at mas maikli yung tama yung travel niya. So meron advantages din. Well, kung gagawa ni Pacquiao yung talagang game plan nila na ganun palagay ko. Ginawa niya kay Cotto, ginawa niya kay Bagay, hindi na natin masabi yung nakalaban niya huli dahil hindi naman sumuntok
So ito yung nakita ko, kahit nung kay De La Hoya, ganun din. Bago makasuntok si De La Hoya, tatama na siya, 2 beses. Tapos lateral ang movement. Gusto sabihin, pagkatapos sumuntok, hindi aatras, kundi pupunta sa side. Kung ngayon mahaba yung kamay mo, mas mahihirapan ka susuntok. Let's say kung right-handed ka, tatakbo siya dito sa left, wala nang pwersa pag suntok mo. Okay. Of course, kung dito siya tatakbo, o mag-move, sa lubong niya yung kanan mo. So, basically, right-handed si Margarito. So, mag-move siya doon sa left ni Margarito, right side ni Pacquiao. Magbabago lang yung mga yung pag na-solid. Ano? Dahil mas Pag malaki natamaan siya yung- talagang... Pag natamaan, may na-solid tulog talagang siya, oo. baka mawala sa track. Pag, itong alam Pacquiao. mo na, pag natamaan ka, mag-iiba na talaga yun, makakalimutan mo na yung game plan mo. Okay, Attorney Kyong. Sports writer Scott Levinson said, sabi niya, I suspect the size, grit, and animalistic style of Margarito will trouble Pacquiao. If Margarito is capable of duplicating his rabid dog performance against Cotto, this could be a classic with a possible sequel to follow. You agree? Sabihin, pag na-duplicate niya itong kay Cotto, May rematch. talo. Do you agree with that? May qualification kasi, Doc, eh. Okay. Yung unang-una kasi, ang nakikita ko kay Margarito, mabagal siya. Kahit ano pa yung sabihin mo, mayroon siyang killer's instinct, mayroon siyang aggressiveness. Animalistic Pero, style ang tawag nila Pero sa kanya. yung speed niya, let us face it, hindi na niya ma-improve doon. Okay. Kaya lang malaki siya. So, ang magiging tendency niyan, parang anticipated possibly ang magiging punches ni Margarito. Kaya ng, sa speed naman ni Pacquiao, kaya na niyang anticipate o kaya na niyang kontrahin. Ang binuksan intriguing na binuksan ni Insan Bong para sa mga televiewers natin, yung tama nga siya eh. Parang yung kumalit ka, mas maganda infighting ka. Kasi kung yung malaki, hindi niya ma-exploit yung reach advantage niya. Ang issue doon kung paano ka makalapit. So we all know na once the fight will be in fighting, Pacquiao will be favored. But how can Pacquiao get so near na man-neutralize yung height or reach advantage ni Margarito? One, isang nakikita ko is si Pacquiao is the only boxer na, sabi mo, anong napansin nyo, who can punch while moving forward. Yun ang instrumento doon. Again, under yung sinasabi nila Insan Bongko, tsaka ni Idol ko, yung speed, no? Kasi Minsan nga hindi mo alam kung saan nanggagaling yung mga punches niya habang humahakbang, nakakasuntok. At saka isa pa do, kung minsan, Sinabi ni Cloty yun eh. may hindi lang yung si Cloty, kahit si Cotto, hindi Si niya Cotto, alam kung ilan ang kalaban niya. Hindi niya alam. Kasi kung minsan mapapasin mo yung footwork, wala yung footwork, pero yung power ng punch nandun eh. So, yun ang ano doon. Kaya yung sabi nila na yung, of course, nandiyo doon yung mental aspect ng game ni Margarito. But yun nga, yung speed, I don't think na ma-improve pa niya na to the point na ma-offset yung speed ni Pacquiao. I don't think that will happen. Okay. Okay, given that, Attorney Feliciano, sabi niya, Pacquiao might be able to beat all welterweights. Given yon. But, ang question is he really still equipped to handle punishment after big bangers? Di ba? Like Cotto, Cloty, and now Margarito with his small frame. Wika nga. Ang tanong dito, baka he's pushing himself so much, too much to the edge. What do you think? Because Pacquiao has fought the best in his division. The Cloty,
Cotto, Ricky Hatton, Mhm. La Hoya, and so forth, nakalaban niya lahat yun. Meaning, ano rin siya? Tinalo nga niya, pero bugbog na rin ang katawan ni Pacquiao. Sa wear and tear. Sa gusto mo, may lamat na rin yan. May tama na rin yung katawan niya. I don't know ngayon dito kay Margarito. Tsaka, si Pacquiao, basta as long as he is in tip-top condition, hindi mananalo si Margarito. Pero, mababasa mo sa dyaryo, ang daming distraction sa kanyang training. Medyo, I'm giving the benefit of the doubt. Duda ako. Personally, sa sinasabi mong yan, personally, so, duda ka talaga sa conditioning ni Pacquiao ngayon? Oo, at present. Are you sharing the same sentiment? Sa kanina, Ako rin, napipikon ka na daw napipikon sa na ako. klase. How about you, Attorney Chuck? Duda ka ba? Duda rin So ako. may Okay. Ngayon, mas magandang pag-usapan yan. Sa amin pong pagbabalik ay pag-uusapan namin itong mga dudang ito. Babalik po kami.